opisyal lang nagbukas ngayong araw ang school year 2024-2025 pero higit 1,000 paaralan ang agad nagsuspinde po ng klase dahil sa nagdaang bagyo at pananalasa ng habagat. Mas mababa rin ang 4.5 milyon ang mga nag-enroll na mga mag-aral ngayon. 18.3 million students enrolled this year kumpara sa halos 23 milyon, 23 million estudyante noong nakarang taon. Ano nga ba ang dapat natin gawin dyan? Makakausap natin si Pasig City Congressman Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Education and Culture. Magandang umaga po, Congressman Romulo. This is Aljo Bendio sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Naka-live na po tayo, sir, sa Punto Sintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas. Sir Aljo, magandang umaga sa iyo at sa lahat po ng nakikinig na nanonood po ng ating programa. Good morning po sa ating lahat. Opo. Unang-una, Sir Aljo, go ahead. alam ko na yung numerong lumabas ngayon ng enrollees natin ay mababa compared sa last year and previous years. Okay. Pero again po, talagang unang-una nakita natin nagkabagyo tayo etong last week na ito. Kaya siguro kailangan rin natin bigyan ng konting palugid yung mga magulang at yung learners na makapag-enroll. Kasi yung iba talaga dun sa last week nag-enroll pero since may bagyo at nagamit pang evacuation center at tumulong talaga yung ating mga guro sa mga nasalanta ng bagyo, ay siguro kailangan ma-extend talaga yung enrollment para mabigyan ng pagkakataon yung mga dapat mag-enroll nung last week. Opo. Ano po reaksyon ninyo sa panawagan naman ng Alliance of Concerned Teachers? Ipatigil daw yung matatag curriculum ng Department of Education. Dahil, again, opo, go ahead po. Kailangan muna natin malaman kung unang-una yung matatag curriculum, hindi pa naman na-i-implement yan. Sa totoo, ang matatag curriculum, bagamat nailatag na po yan about last year pa po yan, pero na pilot implementation lang po yan sa 35 DepEd schools out of 38,000. So right now pa lang, nagugulat ako na meron kaagad na panawagan na bitawan ng matatag curriculum na hindi pa natin alam kung ano yung effectiveness niya. Kasi sa totoo lang, hindi pa talaga siya na-i-implement kasi pilot lang in 35 schools. Hayaan muna natin siguro na ma-implement siya ng mabuti. Kasi ang matatag curriculum, ang isa sa talagang narinig natin laging sinasabi ng mga estudyante, ng mga magulang at ng mga guro, ay congested yung ating curriculum. Yes. Kailangan natin mabawasan yan. Yung competencies po, inumpisahan ng bawasan yan. Pero kailangan bawasan rin natin yung subjects. Di ba, Sir Aljo, kumuha rin tayo ng international test, yung PISA, sa PLM Teams. Lahat po yun, reading comprehension, mathematics. Hindi po magandang resulta natin doon. Kailangan ma-focus po natin doon sa reading comprehension at sa mathematics. So kailangan talaga bawasan natin ang subject. Mas mabigat daw, workload daw kasi para sa mga guro sa halip na tutugunan ang totoong issues sa sektor. Yun. Kaya gusto again, maaring konting adjustment pa kasi 35 lang naman po talaga in-implement nila. At kailangan talaga po, bago nilang implement sa mas maraming paaralan, ay may sufficient preparation. Kasi hindi naman po pwede na bigla lang sabihin nila sa 35 schools, ito yung curriculum, implement yung. Nakakalito po yun talaga pag hindi kompleto. So minsan, humahaba talaga po. Kailangan talaga may sufficient preparation para maayos po talaga yung implementation. Pag-amyenda sa K-12 program, ano pong update sa Legislative Department? Sa amin po sa House of Representatives, meron na po kaming proposal na ilalatag na po sa plenaryo. Ito po yung Education Pathways Bill kung saan ay sinasabi po natin na hindi effective yung tracks and strands na ginamit po sa K-12. Meron po kaming adjustments na propose. In summary po, ang gusto po namin sana, ang proposal ng bill sa Education Pathways, grade 10, mag-graduation tayo. Pagka-graduate ng grade 10, dito napipili yung mga magulang at lalong-lalo na yung bata. Ano ba ang gusto nilang sunod? Kung gusto nila ng magpatuloy sa kolehiyo o university, dun po kailangan talaga po dumaan ng 11 and 12. Pero aalisin na natin yung tracks, aalisin na natin yung strands. Kasi katulad ngayon po, may mga iba-ibang strands na wala naman tayong sufficienting number of teachers. Katulad ng accountancy, yung mga bagay na ganun. Ang sinasabi natin,
ang curriculum sa 11 and 12, simplihan na natin. Aha. Yung general subjects sa first year college, yun yung ibaba natin sa 11 at sa 12. Meaning English 1, History 1. Yun na po ituro natin sa 11 and 12. Na mas kukunti na yung subjects para makafocus sila doon. Tapos pagdating ng kolehiyo, hinihikayat natin yung mga universities na magkaroon ng assessment test. Opo. So kunyari kumuha ka ng History 1 sa grade 11. Merong History 1 ulit, 'di ba po sa first year college. Yes. Kung pwedeng may qualifying exam, pag pumasa ka nung exam ng kolehiyo na 'yon, i-credit na nila Aha. para mabawasan yung mga general subjects sa first Tama. year college. Dandan kasi. Tapos yes po, tapos yung isang proposal namin after grade 10, tapos gusto mo pa rin mag-college, magbigay tayo ng tinatawag naming honors examination. Pag pumasa ka niyan, accelerated ka. Pwede ka nang dumiretso ng first year college, hindi ka nadadaan ng grades 11 or grade 12. Okay. Para meron objective, parang inspirasyon na rin po yun. Challenge yan na mag-aral tayo na mabuti, grade K to 10, para may pumasa tayo ng honors exam na yon. Okay. Ngayon, di ba po, right now, meron mga nagte-techbook. Yung 30% nagte-techbook yun eh. Opo. Pero alam natin, yung techbook, hindi naman ganun ka-effective ngayon sa 11-12 natin dahil ang binibigay lang natin doon, yung tinatawag na NC2, National Certificate 2. Eh yung NC2 po, under our PQF, parang beginner lang po yun eh. Novice lang yun eh. So hindi pa master skillsman po talaga, skills person doon. So ang proposal namin, kung gusto mo mag-techbook track, ang curriculum mo ngayon ay yung industry-driven curriculum approved by the industry boards, regulated lamang ng TESDA. Para gusto natin umabot ng NC5. Mga 2 taon po yun eh. Tapos along the way, may micro-certifications na ibibigay. Pero pag natapos mo po, pag diploma course yun eh, pag natapos mo yung NC5 in 2 years, pwede ka na dumiretso ng kolehiyo. Hindi ka na dadaan ng 11 and 12. Okay. Yan po yung i-discuss na namin sa plenaryo. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Congressman Roman Romulo. Thank you po.